papunta tayo sa Marine Parade Station kasi malapit doon yung East Coast Park. First time ko itong mag MRT papunta doon. Madalas kasi Grab. Ang laki pala ng dito line. Parang bagong MRT ito. Kita nyo, tahimik lang, bago lang. Medyo okay naman tong dala ko, hindi naman masyadong mabigat, tolerable pa naman. So ito nasa 6.7 kilogram kasi itong pagkain ko nasa 3K na eh. Kaya okay lang, magaan-gaan. Nandito na ako sa East Coast. Lalakarin ko na lang papunta sa East Coast Park. Okay, hindi na ako mahirapan tumawid, meron palang underpass. Yes, ngayon alam ko na. Ito tayo sa Area C. Yan, Area C tayo. First time ko dito sa Area C, kaya excited ako. Madalas kasi ako mag-camping doon sa Area G. Yan, ibang ambience naman. Ay, kamis. So after 2 years, nakapag-camping na ulit. Sa Area D pa lang pwede mag-camping. Dito sa Area C para ano lang, mga cycling, tambayan. Lakad ulit tayo papuntang Area D. May nagbabike. Ayos din. Sarap tumambay dito. Malapit na ako dito nakatira. Lagi ako nagka-camping. Iba pa din pag dito sa camping area. Ang daming puno, daming tao, pati mga aso meron dito. Pwede kang mag-dog run dito. Layo pa pala ng Area D. May mga nangingisda dito. Tama, nasa Area D na din tayo. Siguro after 15 minutes na walking, hindi tayo mag-pitch ng tent malapit sa toilet. May kuha na din ng tubig. Okay na dito. Basta na ako. Dali niya lang buuin. Konti lang touch lang dito. Yes, buo na. Yan lang. Ito. Yan na. Mamatay ang tubig. Lapit naman ang kuha ng tubig dito eh. Ayan o. Easy access. Kain tayo ng instant noodles. Buti na lang, may dala ako. Kasi kanina pa akong di nakakain. Sobrang gutom ko na. Tsaka ang haba ng nilakbay ko. Siguro mali yung nababaan ko. Siguro next time yan, pag-aralan ko saan mas malapit. Ito yung kakainin ko noodles, plus itong ayan, sausage. Bah, sakto lang ah.
ng sausage. Sayang. Nakatingin sa akin yung ibang. Teka, pakita ko sa inyo. Nakaalis dyan. Gutom yan. Bali, ito yung lagayan ko ng mga pagkain. Ito yung mystery wall D-Pack 3.0 extra small. Ayan, dito lahat yung mga frozen food ko. Mga yelo nandito rin, dito sa loob yung yelo. Yung beer nandito na din, diba? Ayos. Insulator yan. So yan, kuha tayo ng yelo para sa ating puka juice. Konti lang muna kasi titipirin natin tong juice ng mamaya, pati tong yelo para sa ating beer. Yan oh, sarap. May mga buko talaga sa loob. Yun, dahil pa naman, mamaya ko pa ito ubusin. May kalahati pa. Sarap, lamig pa din. Bali ito, nilagay ko na kanina pa sa freezer. Parang nag-yelo-yelo na siya eh. Para sakto, malamig pa din kahit sobrang tagal ko na yung nasa labas. Ay putik, nalaglag yung anak ko. Makulimling yung panahon ngayon, medyo makakaba. Parang uulan. Ito, may dinala akong harina. Ayan. Tapos hinaluan ko na rin ng baking soda. Kasi wala akong yeast pang paalsa. Baking soda muna yung nilagay ko. Alam nyo ba yung honey butter bread ng Outdoor Boys? Yun yung gagawin ko. Yung piprituhin. Tapos sawa niya yung butter na may honey. Lagyan natin ng konting tubig. Halu-haluin lang, parang konti pa yung tubig, dagdagan ko pa. Ayan, napadami ata ako ng tubig. Oh my god, wag naman sana. Napadami nga. So mamaya hintayin na natin umalsa, kung ang alsa to. Ang dami kong tubig na ilagay. Ay, mali. Fail. Well, assemble na itong light stand. Shoe works. Tusok lang natin dito. Yan o. Dito ko sasabit yung lamp. Balit yung binili kong paper lamp shade. Yan. Ayan yung sasabit. Yan. O, diba? Ang ganda na yung tsura niya. Ayos. Ngayon sa East Coast Park tayo, Area D. So yan na yung tent ko, Pretense Light Rock 1 na kulay orange yan. Makita niyo naman ang ganda. Ganda ng pagkakagawa.
So ayan, mainam siya. So kitang kita naman sa materyales, pulido yung pagkakagawa ng pre-tents light truck 1. Ayan, ang ganda ng likod din, batak na batak. Pre-tents 15D yung ano nito, yung outer tent nito. Ayan, so yung pinakaloob niyan maluwag-luwag naman. Ano yun? Daifuku Mochi. Nabili ko sa Donkey. Ayan, mochi. Sarap. Parang may munggo, red bean sa loob. Parang bilo-bilo ang texture niya. Very nice. Set up na natin yung sleeping pad ko. Try ko. Bali ito may pump sack siya, parang hindi ko nahipan. Kakabit ko lang siya dito. Bali yung pump sack naka-attach na siya sa sleeping pad. Ito na lang. Ayan ko ng konti, tapos pipigain ko lang para pumasok yung hangin. Yeah. Mainam to kasi parang hindi ko nahipan tong sleeping pad. Kasi mas safe siya, hindi masisira yung sleeping pad natin para hindi magka-mold sa loob kapag hihipan mo. So bali ang sleeping pad ko yung Grab Ultra Spear. Ang size niya ay long wide. Then bali ano siya, Grab Ultra Spear. Ang R rating niya is nasa 4.5. So dati ang sleeping pad ko ay Nemo Tensor. So nasa halos 450 grams lang yon. Ito nasa 500 grams. And mas mura to, itong Grab na ano, na brand. Alam ko ang Grab is UK brand. Maganda rin siya. Yan, higaan ko na. Sakit ang katawan ko. Ayos din, komportable. Dapat ang bibiliin ko yung regular size lang. Kaso yung regular niya, ang grams niya is nasa 370 grams lang. May crease siya, tapos yung ano niya, yung shoulder, yung itong shoulder mo, hindi mo na mailalapat kasi eksakto lang dito sa katawan mo. Eh ako pa naman is malikot ako matulog. Kaya ang pinili ko itong, hindi ko to pinili. Aksidente lang tong nabili ko kasi akala ko regular size yung nabili ko, yung pala long wide. Pero okay na din, mas okay naman to, komportable. Buti na lang. Sak sa tent ko. Yung haba niya, okay naman. Bali itong tent ko is pre-tent light rack 1. Sakto lang sa isang person. Pero kaya ng 2 person eh. Kung tutuusin, kaya naman. Medyo ano lang, konting adjustment lang. Pero kaya ng 2 tao to, promise. Tapos yung height niya, okay lang din. Hindi ka naman masyadong nakayoko. Ang daming sabitan. Tapos may mga pocket naman dito sa gilid. Para sa mga accessories niya. Lagyan natin itong beef kimchi flavor. Sobrang hina lang yung apoy. Kasi ang bilis uminit ng ano, titanium. Hindi talaga siya maganda pang ano, pang prito-prito. Ang bilis lang naman maluto to, manipis lang tong beef. Masap sana kung baboy.
So wala na eh. Beef na rin natitira sa Donkey Donkey. Ang hangin na. Sahi Drive. Sarap nito. Pala to kahit walang sausawan. Hindi ako ng suka pero hindi ko na kailangan. Masarap na siya. Hindi na ako nagkano. Medyo busog pa kasi ako. Samang tapak lang. Masarap. Bale, pakita ko sa inyo yung tent ko. Yung itsura niya sa gabi. Ayan. Dito. Ito yung gusto ko sa Helinox ground chair. Pwede akong makahiga. Ganyan lang. Pero siguro depende sa weight, sa height nyo. Kasi ang height ko is 5'2". Kaya possible na makahiga ko ng ganito. Na-stretch ko yung leg ko. Yan, di ba? Amazing. Wala lang. Share ko lang. Guys, nagdiligpit na ako. So, ang oras ngayon is 10:22 na ng gabi. So, kailangan ko nang magligpit kasi may pasok pa ako bukas. Ito yung pinakamadaling tent na na-pitch ko. Sobrang simple. Kasi nung binili ko to is yung inner tent nakakabit na talaga sa outer tent. Kakabit mo na lang ganito. Sobrang dali. Wala ka nang poproblemahin. Ganyan. Siguro sa mga nabili kong tent na premium, siguro ito yung pinakasulit. Actually, siya yung pinakamura sa mga nakaraan kong nabiling tent. Mga Nemo tent. Yan, ang mamahal niyan. Pero yung quality nito is napaka superb. Superior talaga. Makikita nyo naman sa quality ng fabric. Tsaka yung pagkakabanat ng ng fabric nito, ang ganda ng pagkakaano nila, napaka-accurate. Handcrafted kasi hindi siya mass production. So iniisa-isa nila itong ginagawa. Hindi nila minamadaling gawin to. Meticuloso nila itong ginagawin. Kaya nakakatuwa lang, hindi naman siya ganoon kamahalan kung i-compare nyo sa mga branded na na tent, yung mga Nemo, Big Agnes, Hyperlight. So next camping ko, may isa pa akong gagamitin na tent, yung Valley Stone.
yung sponsored sa akin ng Bally Stone. Yan din, premium din yun. Pero ang pricing niya is hindi masyado kamahalan. Nasa tong footprint. Yan. Tapos na ako mag-camping, pauwi na ako. Ang sayang, dapat hanggang bukas pa ako kasi may pasok pa ako eh. So yun. So yun, maglalakad ulit ako papuntang MRT. Sana may bukas pa. Bye! Mag-alas 12 na ulit. Level 47 na lang. Kaya nakakabas. Ngayon wala. Next station,